Kasikin, isa lang pong mapagpalang araw po sa ating lahat. A blessed Sunday po. Welcome po ulit sa ating YouTube channel. And of course, you are still watching Chicken Namnams TV mga kasikin. Bali, for today's video nga po pala, ay ipapasili po namin sa inyo yung pong mga nagagandahan po nating offspring po ni Judy po, yung ating pong asil na hini. So, again, sa kasalukuyan po, ayan, nandyan po si King Jude mga kasikin. Pinaris natin po sa ating dumpo malay po na Shamo. Nang sa ganun, ay makapag-produce po tayo ng mga big sizes po ng mga heni na asil. So, hopefully, positive po yung magiging resulta nito. But, again, I'm afraid din po na hindi po nakakastahan yung ating inay sapagkat hindi pa ako nakakita na kumakasta si King Jude. So, minsan, hinahandle din natin mga kasikin para ayan makakasigurado tayong meron pong laman yung itlog po ng ating inahin. So dito nga pala mga kasikin, nabanggit ko na po ito sa inyo na meron na tayo dito naglimlim na ayan, doon po malay din po. Kapatid po ito ng ating inahin na pinakita ko sa inyo. So ito po si Kushina mga kasikin. So yung currently kapares po ni King Jude, si Corinay, at ito naman si Kushina mga kasikin. So meron po itong 7 itlog at si King Jude po yung pinaris natin sa kanya. So hopefully magiging positibo po yung resulta. Meron pong laman yung kanyang mga itlog. Okay? So ngayon nga, ayan, samahan niyo po ako mga kasikin at puntahan natin yung ating po mga pasisiw po. So pangalawang beses pa natin na kunan po ng offspring po si King Jude at medyo malalaki na sila mga kasikin. So yung iba ay hindi pa natin ma-identify kung stag ba o pullet sapagkat medyo mahirap, especially kapag heni. And then yung isa po natin mga kasikin ay namamaga po yung lalamunan. Wala po siyang sipon but namamaga, so bibigyan din natin siya ng pasiyo ng Lunas po para nang sa ganun ay magiging okay din po yung ating siso. So bago ang lahat mga kasikin, samahan niyo po ako. Dito muna tayo sa ating isang Shamo mga kasikin na may dinaramdam ding karamdaman. So nandito siya, bibigyan natin ng Duxila capsule, no? So hindi natin siya pinakain mga kasikin para ayan, magamot natin. Ito po yung nakuha nating dumpo kay si Russell, no? From Negros. But ayan, tingin ko anong pang nangyari dito mga kasikin. Papainom muna natin ng gamot. And so bali mga kasikin, ang ipapainom po natin ay ito pong nakasanayan natin Duxila. So kapag medyo may sipon po, may dinaramdam yung mga alaman natin, ito kagad yung ginagamit natin na ang Lunas, no? Yan. So langkain po ito mga kasikin. Yan, naglalaway pala ito mga kasikin, no? So may sipon kaya masyadong matamlay. So maya mga kasikin to, kainin natin ito at yung isasahog natin sa kanya ay pato pa mga kasikin ay tubig po na may Primoxil para may antibiotic din yung kanyang makakain, no? Okay, ayos na mga kasikin, goods na. Dito rin, so meron tayong isa din dito na stag, anak po ito ni Azuma mga kasikin, no? Doon po malay din po ito na tandang. Yan, so hindi po ito natunawan, same lang din po yung gamot na ibibigay natin, Duxilak pa rin. So kapag hindi po matunawan po yung mga alaga natin mga kasikin, yan po ang early symptoms po ng salmonellosis. At siyempre kasunod yan, puti po yung mga ipot niya, no? So sa iba pa mga kasikin, puti na po yung ipot, kaya yan, kukunin muna natin at painumin para hindi po mag-worst yung sobrang bigat ito mga kasikin. Okay, yan. So ito po, ganito po kaliit. So ito lang, napag-ipot po nito. Okay, sobrang laki, sobrang bigat nito mga kasikin. Pwede po itong pang broodcock talaga, pero ang problema din ito mga kasikin, ayan, o, meron, ayan, iwan ko kung anong nangyari dito. Mabaho po yung dito pitan niya. Anong nangyari? So, painumin natin siya ng antibiotic na yan mga kasikin, no? Ayan, para magamot din natin ito. Ako po, ang daming problema ng ating manukan ngayon mga kasikin. Ay, Diyos ko po. Okay, so ayun na mga kasikin. So tapos na po natin painumin po ng gamot yung ating pong hindi natunawan. At
yung nanghihina nating isang broodcock. So hopefully ay makarecover kaagad sila mga kasikin. At ngayon pupunta na tayo doon po sa mga offspring ni King Jude. So sobrang dami pong gusto salang bumili, kaso hindi pa tayo nag-out kasi nga pinaparami pa natin yung offspring po ni King Jude. At sa katunayan mga kasikin, meron pong isang abuhin po na offspring po ni King Jude, but we are not sure kung ito ba ay henny or yun lang pong normal na stag. Kaya ipapasilip ko po sa inyo. So nandito na po tayo sa kasalukuyan din po pala mga kasikin. On breed na po dito ang atin pong mga blues, no? Ayan, si Baki. Ayan, at siyempre may unang itlog na po ang ating asal blues. So hopefully makapag-produce tayo ng mga pure blues para nang sa ganun ay makapag-share na rin po tayo ng mga blues pang mga offspring ng ating mga asig. So dito na tayo mga kasikin. Una ko po kung ipapakita po sa inyo is yun po ang unang anak po ni King Jude, no? Na kasing kulay po niya. Ayan, kukunin mo natin yung patukaan. Ayan. So ito na po. Malaki na mga kasikin, no? 2 months at saka 2 weeks yata ito, hindi ako sure. Nakalimutan ko na. So but meron tayong lista kung kailan po ito na isa, no? Ayan. So ito po yung kauna-unahang offspring po ni King Jude. At again, malaki na mga kasikin. Ayan, so pwede nating paggalain para makita nyo. Ayan, sobrang taas po niyan. And sana din po ay henny kagaya ni King Jude, no? Para magkaroon na tayo ng King Jude Junior natin, no? Yung kulay parang nalalapit po sa kanawayon, but talisayin po yan kasi yung kanawayon is medyo mapuputi po talaga sila. Ayan. Nako, nilapitan ng basilan mga kasikin, but nako, parang matapang na ito. Kunin natin kasi hindi pwede ka YouTube na nagsasabong tayo mga kasikin. So ayan, it's malapitan po na ang ating offspring ni King Jude. Ayan po, sobrang ganda po mga kasikin. So ilagay natin. Next, meron po siyang kapatid mga kasikin, but medyo maliit sapagkat hindi po sila sabay na napisano. So 2 weeks po yung agwat nila. Kaya ito, 2 months na rin po mga kasikin. So sa tingin ko hini din po ito mga kasikin, no? At ito po yung na-feature ko na kinagat or kinuka po yung kanyang ulo ng ating basilan. But so far, ayan, nag-survive po talaga sa mga kasikin. At medyo malaki na po yung mga paa niya. Ang kulay, talagang henny po. So mas confirm po na henny ito kaysa doon sa isa na parang kanawayon. So ayan, palain natin, oh. Okay, so meron na tayong henny mga kasikin. Sure ball po na henny, no? Anak ni King Jude. So ito po yung kauna-unahang offspring ni King Jude mga kasikin. At kapatid po ito ng ating pong talisayon o parang kanawayon po na isang stag. Okay? Ayan. So tatlo sana silang unang napisa mga kasikin. Kasi yung isa ay disgrasya. Dulot ng yung pinuka nga yung ulo. At dito na, ito yung sinasabi ko po sa inyo. Kaso lang po, may problema dito na mamaga po yung kanyang lamunan, kaya papainumin natin ng gamot mga kasikin. So same lang po yung gagamitin natin, Tuxilac tabletin po. And then, ito po yung kauna-unahang anak po ni King Jude na, ayan, blues. So hopefully po, hini po ito para magkaroon na tayo ng hini na blues, no? Sobrang excited tayo mga kasikin sapagkat ito po ay 100% stag po, but we are not sure kung hindi pa o hindi. Kaya again, kukunin natin mga kasikin para makita nyo po yung ano niya, yung kanyang lamunan na namaga po. So ito na po mga kasikin. So medyo namaga po ito, medyo matigas dito yung kanyang lalamunan. Ayan, again, wala po siyang sipon mga kasikin, no? Pero mainit po yung kanyang katawan. Hindi natin alam, ilalagnat po ito or wala. So ang gagamitin natin gamot mga kasikin ay ito pong kalahati po ng Tuxilac. So kasi nga 1 month pa lang siya, kaya hinati natin yung tablet natin, no? Into 2. So isa sa umaga at isa naman sa hapon. So ito po yung ibigay natin. At syempre, kayo kung siyempre gagawin na po ang ating alaga. But again, minsan na tayo nakasubok or nakaranas ito mga kasikin. At ito lang po yung gamot na bibigay natin sa tuwing magpapakain din tayo.
Yung kagaya po ng ating paggamot sa iba, yung mga may sipon. So, yung isasahog natin sa kanyang patuka ay tubig po na may Primoxil. At syempre, medyo piso po yung halo natin ng Primoxil para ang effectivity din po ay mataas din po ang rate na effectivity. So, ayun. Painumin muna natin mga kasiki, no? So, every time po na magagamot tayo mga kasikin, siguraduhin natin na wala pang kain. Hindi naman sila maano kapag walang kain mga kasikin. So, para rin po yan sa effectivity. Ayan. So, hopefully nga, ay gagaling po ang ating alaga. At syempre, gagaling po ito mga kasikin. Subok na po natin na gamot po yung Buxila. So, ito po yung second offspring po, no? Ni King Jude mga kasikin. Abuhin. Ayan. So, ilagay natin ulit dyan. Ayan, si babay muna. So, i-update ko po kayo siyempre sa paglaki po nito mga kasikan dahil gagawin po natin itong broodcock, no? Whether hini ito or not, but future broodcock po natin ito. Sarado muna natin. At siyempre, hindi po magpapahuli yung mga kapatid niya sapagkat 5 po silang isa mga kasikan. Dito po yung mga kapatid natin. No? Ayan, so hindi po tayo sure mga kasikan kung sila ba ay mga henny, but kung titingnan natin ang kanilang mga tapay mga kasikan o yung mga palong nila, hindi masyadong malaki. So yung feature talaga nila ay mga pullets po, but yung itim hindi tayo sure kung hindi ba talaga o ordinary lang po. But syempre meron na silang 50% po na dugo ni King Jude, kaya may tendency po talaga na yung mga offspring din nila soon or later ay syempre mga hini din. And hopefully nga mga kasikan ay ma-preserve natin yung mga palahi natin. So mga abuhin po yung mga balahibo nila, no? Abuhin na ano bang mga kulay ito mga kasikan. Kayo na po bahalang mag-comment dyan kung ano po yung balahibo nila. Okay? So ayan po. So hindi po sila masyadong maamok sapagkat hindi po tayo nagkakaroon ng oras po na himasin sila mga kasikin, no? But pagka rin kasi feeding na po sila mga kasikin sapagkat 1 month na rin po sila. Ayan. So isara na natin. Okay. Siyempre, magpapahuli pa ba si Tibo mga kasikin, no? Ayan. So, si Tibo mga kasikin, hinihintay na lang natin kung kailan magbakante po yung ibang breeding pen sapagkat yun pong ipapares natin sa kanya. Pwede natin inahin na kasing kulay niya. Ang problema na lang talaga is yung space po natin. Kaya, ayan, sobrang magaling na po itong pumasta mga kasikin, no? And then, tapos na natin itong purgahin at nabigyan na natin ng big complex. Kaya, ayan, medyo maganda po yung aura ni Tibo ngayon. Yan po si Tibo, ang atin pong Indian Asil po na lacton pong tawag sa amin dyan, no? Sa kulay niya. Okay? At syempre, ipasisilip ko na rin po sa inyo yung possible po na kaparis po ni Tibo. Nandito po sa kulungan. So, itong mga itlog po niya, sobrang dami. At meron pa doon mga kasikin, no? May itlog doon. Ayan. So, itlog po yan ang atin pong asil na ipaparis kay Tibo. So, kung napapansin nyo, ayan, no? Ready to breed na po talaga siya. Problema lang, wala pa talaga tayong lagayan. So, pag meron ng bakante, papaliguan natin ito ulit para masalang na natin kay Tibo para magkaroon tayo ng maraming ganitong kulay po na asil. Kunin natin yung patukaan. Hindi natin nakuha kanina mga kasikin kasi meron pa tayong ginagawa. Okay? Alright. And then, lastly po, meron tayo ditong pre-reserve po na isa pong Asil Blues din po. Ayan, so hopefully pagkatapos po ni Baki at yung ating original po na blues, ito po yung isusunod natin, no? Para nang sa ganon ay mga blues talaga yung produce natin ng mga sisiyo. So malapit na rin po itong magpakasta mga kasiken sapagkat 5 months na po ito mga kasiken, no? Ayan, so napakagandang blues po. Okay.
Yan. So, sa tingin ko dito na lang po yung atin pong content po patungkol po sa mga offspring po ni King Jude. At sa mga nag-inquire, pasensya po talaga, hindi ko pa po kayo mapagbigyan po ng mga offspring nito sapagkat kakasimula lang po natin. But please pray for us na maparami natin kaagad para nang saya nun, makashare po tayo sa inyo yung po mga palahi po ni King Jude. At bago tayo magtatapos mga kasiken, ipasisilip ko na lang rin po sa inyo yun pong naglimlim natin. So, sa mga nagtatanong kung meron na pong pasisiw si Megatron natin, yung Asil Blues natin na original broodcock, ito po, naglimlim na po yung kanyang kapares, no? So, malapit na po itong mamisa, probably next week or mga 10 days from now mga kasiken. At syempre, maraming mga itlog ito. So, yung iba, yung basilan po yung pinalimlim natin. Okay, so ayan. Yan po yung kaganapan sa ating pong yard mga kasiken, no? At maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa ating pong ups and downs po na mga pangyayari dito sa yard. Nandyan pa rin kayo parati mga kasiken upang magsubaybay at patuloy na sumuporta po sa atin pong mga videos. So hanggang dito na lang mga kasiken at see you na lang po sa sunod na may mga upload po. God bless!